Good morning. Nasa baga ako. Tanghali na aking morning. Nagtakal ako ng bigas. Biglang, ayun, pagbukas ko natapon. Akin muna ang walisin na. Walisin ko muna ang natapon na bigas. Kasi kapag hindi winalis ito, mapasukin ang mga gaga. Guys, good morning. Tayo sa kusina. Doon ako maghuhugas ng bigas. Agang ang aking morning ngayon hindi sa amin nagagawa ng bubong aking kasama kapag bakante. Araw-araw umaakit siya sa bubong para maglinis, magpasta ng mga butas kasi baka biglang kaya na naman ang mga ulan. Kaya ang aming bahay walang kaayusan. Nagasayang nakapagsangag na ako. Yung bahaw kagabi sinangag ko. Kailangan magano ng kanin kasi bago lang yan. Saka yung aming mga doggies baka pag hindi nabigyan agad mag-iingay na mag-iingay. Kanilang almusal. Magandang umaga. Nasaan ba ako? Tama ko nakatingin. Magandang umaga. Morning. Happy Mother's Day. Oo nga pala. Sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day. Basan ko itong aking bigas. Ano lang sa akin nakatuto ang camera. Ibaba natin. Matagal mo din ako maghugas ng bigas. Kasi kailangan guys lamasin ang bigas, yung hugasan mabuti. Lahat ng mga inang, nanay, mami, nana, ano ba mga iba pang tawag sa ina? Inay, nanay, mama. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Ating mga anak naglakihan na at wala na sa ating puder ito yun ang pinaka mga sa hindi na ako nakapagsalita nabali na sa'yo ang mga anak mo dahil may mga pamipamili na nakakalungkot. Ano ba naman itong aking luha nakakainis. Napaka ano ko talaga masyado akong sentimental emotional masyado sa akin ang mga ganitong usapin. Hindi pinakamasaya sa atin yung ating maliliit na kasama natin mga bata. Nakakatuwa yun ang pinaka nakakatuwa sa isang ina mula pinanganak hanggang inaalagaan mo hanggang sa kanyang paglaki. Yan ang pinaka ang saya-saya sa magulang. Ang pinaka nakatatakutan mo naman yung mawawala na sa'yo, magkapamilya na. Yan ang pinaka kalungkutan sa ating mga nanay, sa mga magulang. Kasi hindi naman lahat ng mga magulang
naghugas ng bigas, matagal. Yan, nagkasalita ako, pero ang luha ko, nasa pisngi ko na ang luha ko, nakailangan guys, hugasan natin ang bigas na mabuti, lalo na sa mga bago pa lang nagsasariling buhay. Hugasan natin ang bigas guys, na mabuti kasi meron itong anti-bukbuk para hindi agad basira sa istakan, sa mga bodega, hanggang sa mga pamilihan. Hugasan mabuti ang bigas. Kaya ba ito? Kaya mo talaga kung bigas ang bigas na nakarami naman ang tubig. Ano ba ito? Sweet garlic, smoke lang gunisa, arong ganisa, smoke lang gunisa. Yan lang, 4 na piraso, aking lulutuin. Aking umang kamali. Itong aking kasama ay nasa labas pa. Guys, good morning, good morning, good morning, kailangan. Lumawala yun. Kailangan butasan para hindi masyadong bumuka. Kasi pagka hindi tunusukan ito, bumuka. Gumagano yung yung pinakapalot niya, nabubusin. Nasa po pa rin. Hindi ako nagluluto sa Kinisa electric stove. Kasi yung aming gas stove, naubusan ng ang mahal na yun ng gaso. Kaya sabi ko, huwag na muna bumili ng gaso. Kaya mo lang saan na muna. Kaya muna electric stove ang gamitin. Bigay ko na lang yung sinangak. Nahilog ko kanina. Kaya dito ko na sa sinangak. Gagawin sa kadalasan dito sa amin, pinakamaraming gagawin sa umaga sa kusina. Sa lahat naman siguro ng bahay, pinakamaraming gagawin sa kusina. Guys, so nakakaraan ko, lagi akong hindi ko kaya sobrang init dito sa amin. Wala ako mag-vlog ba? Pagka lumabas ng araw, ay naku po. Kaya kung saan na naman ako natingin. Pag lumabas ng araw, talagang hirap ka talaga ang gumalaw. Tapos sinundan pa, nasira yung phone ko. Nasira yung aking Oppo. Nako. Sabi ko na kung ano kaya sira. Di pa rin LCD na kasi yung pinaka-screen niya natin. Sabi ko, bakit kaya parang may nagtatype sa cellphone ko? Hindi ko pa nga tinatouch eh. Pero yung letter ba, lumalabas. Parang may nagtatype ba na ano. Sabi ko, ba't kaya? Ano kaya nangyayari dito?
Tapos mga ilang araw, medyo ano, ang setting niya naman ay tama pero ano siya yung madilim. Nasa tama naman ang setting ko. Yung settings ko hindi naman nagbabago. Pero ba't ka madilim siya, dumidilim. Unti habang ano, tumatagal, ano, iba yung ano niya. Nariyan na nag-blink din. Tapos ang huli nagkaroon siya ng parang yung guhit-guhit na sa ayunan. Doon ko nalaman, sabi ko baka ito nasa LCD na talaga. Yun. Paggawa ng mga cellphone ngayon, di naman ganun ka ano ha. Alam mo naman din sa atin sa ang ating buhay. Pagpapagawa ka ng cellphone, lalo pag LCD na sira yan, tapos sabayan pa ng battery, naku po. Eh, sabi ko, tingnan ko nga kung baka pwede pa. Baka nang baka yun hanggang sa natuluyan na nga, hanggang hindi ko na makita. Nagpiprito kasi ako ng tuyo. Saling ko dito yung ano, yung ang sinangag. Dito ako nagluto sa mangkawali. Sarap kasi yung medyo may tutong-tutong. Gusto ko yung tuyo sa pandesal. Nakapag-prito na rin ako ng ano. Pero guys, matipid din itong aming gamit na ano na electric stove. Hindi na siya katulad baga na dati na yung parang may ring na nakaikot ba. Kasi malakas yun sa kuryente. Pero itong ganitong electric stove, matipid sa kuryente compared dun sa yung sinaunang electric stove na ginagamit natin. Maganda yung may ganyan kasi just in case maubusan ng gas, hindi yung pandalas na bitbit mo yung gas para maghanap ng minsan naman kasi may nagde-deliver din. Pero aantayin mo talaga. Minsan maghapon hindi naka-deliver, sabihin mami, ano, bigla kaming ganyan may mga hindi inaasahang pangyayari pa. Kaya talagang malaking hassle talaga sa paggawa. Kailangan mas maganda yung ano yung mayroon kayong electric stove sa bahay para pagka naubusan may magagamit kahit kailan pa, kahit ilang araw pa bago makarating yung ano, okay lang. Dati nung wala kaming ganyan, sa gasolina talaga kami naasa guys. Ay naku, hanap talaga kami ng pag hindi yan nag-deliver ngayon, kakansil ko na. Kasi kami nilang bibili, isasakay namin sa jeep yung ano, yung aming tangke, ang bigat man din. Naku, talagang ano, pahirapan talaga. Buti pa lang kung ilang kilo lang ang laban, ang ano niya, ay napakabigat. Iwanan ko nga pala, wala ko dito sa sugat. Parati ng ano.
natin ang aking niluluto doon. Sunog na nga. Sunog na nga. Kaya ayaw ko kahit nagluluto sa na longganisa eh. Dahil kapag nagluluto ng longganisa o kahit kung sino, malingat ka lang ng konti at medyo natutog yung yung... Pero masarap sa longganisa yung may konting tutong. Linisan ko lang. Mas gusto ko naman sa longganisa yung may konting sunog-sunog. Naamoy ko dun sa labas eh. Sabi parang ika na yung tubig. Maubusan ng sabon. Santa muna ako sa kabila. Ito. Mami ako naman natin. Ang aking longganisa. Medyo may tutong-tutong. Parang hindi ako sa bagay. Pilitan ko na tuyo. Palitan ko ng panibagong kawali. Isan yun, yung aking kawali. Kuha muna ako ng tuyo. Ito guys, ang tuyo ito hindi maalat. Para lang siyang keso. So kumain ng tuyo sa sinangag at tinapay. So pala nabubuksan. Lilikot yan ha. Kasi kanya ng tuyo. Ang dali mauubos yan sa labas. Pag nalaman kasi na yung tuyong tinitinda ay halos walang alat, talagang nag-i-stock na ang iba. Parang kami, pabili na ako ng nasa mga 2 kilo na yata ito, naka-stock na. Kasi baka masunog, ayaw ko ng sunog na tuyo. Tuyo na nga siya tapos sunog pa. Okay, tama-tama lang luto nito. Nag-iinit naman ako ng tinapay. Ang pandesal. Malunggay pandesal. Mga tira-tirang panin, meron pa dito eh. Pero tama na itong 4 kasi pag iniinit kasi ito tapos inirihit ulit, bawa ininit ganito, tapos inirihit ulit, sobrang ng natutosta.
lang siya. Tama ng apat na pandesal. Kasi may sinangag naman dyan. Tayo guys. Hindi masyado mainit. Wala pa ang aking kasama. Baka maya-maya kayo. Anong oras na ba? Ngayon, 9:37. Minsan, bago tayo nakain, minsan nakakalimutan mag, salamat. Wala pa aking kasama. Hindi ako muna naglalabas ngayon guys kasi ang init sa labas. Sa umaga okay, pero pagka lumabas na yung araw, ayan na, sobrang init. Kaya swerte yung mga nasa yung mga mapupunong lugar, hindi masyadong hitik yung init. Dito sa amin kasi guys, gawa ng kaya sobrang init. Tabing highway kasi kami, lapot pa namang kalsada. Ang init ng ng kalsada, talagang dito ang punta sa amin. Kaya pag yan sa kalsada ka, tumayo ang ganitong init. Kaya itong mga pa lang, alas 9 pasado pa lang, ang init-init na. Ilang araw akong hindi nakakapag-vlog. Nakakapag-upload. May mga dumarating talaga guys, ang time na ayoko mag-video na yung may nararamdaman ako. Kapag ganito kasi ang init, talagang taas ang BP ko kapag kayo sobrang init ang panahon. Napakahirap pagka mayroong ganun yung nataas ang BP. Kahit saan ka, napunta ako sa loob ng kwarto. Pag nalabas ako dito sa kusina, ay talaga naman, hindi ko talaga kinakaya sobrang init. Para bagang ang katawan ko kapag kayang araw lumabas na, pagka ganitong summer, sobrang init. Pero meron namang panahon na tag-init na hindi naman talaga siya asing ganun kainit. Pero ngayon talaga ang tag-init natin ngayon talaga naman nanunuot talaga sa kalamnan. Ang electric fan, mainit din ang labas ng hangin. Baka kahit saan ka pumesto, talagang mainit. Ang may high blood kasi guys. Yan para siyang para kang hinihigop na yung ng kalamnan niya yung init. Ewan ko kung ba't gano'n. Ang aking kasama nga, akala siguro kaya ko tiisin. Sabi ko, hindi mo kasi sana nga, huwag ka na rin magkaroon ng ganito kasi, dalawa pa tayo.
Mahirap pa ako. Kasi ayoko din naman ako ng ganito kasi hindi ko maindo yung pag-vlog ko eh. Hindi ko magawa. Gawa ng kapag kayong yung sumuko, pag mainit, ayan na, sasabay nung yung pag ng high blood ko, hypertension ko. Hindi ka talaga makakagawa, hindi ka talaga makakapag eh. Pero ang iba di ka na, kahit may sakit na kapag nakaka-open pa ng camera, pero hindi ko talaga, ayoko guys ng gano'n na parang dati makikita mo lang sa viewers mo yung mga sakit mo. Ay, hindi ko gusto yung gano'n. Kasi gano'n ako guys kapag kayong ganito kainit. Yung hindi mo ko talaga makitaan ng yung magandang yung reaction ng mukha. Ngayon nakakangiti-ngiti pa ako gawa nga ng medyo malamig pa yung Pero nararamdaman ko na rin ang init. Kaya ko pa naman. May mga time na ganitong oras guys dito sa labas, ay naku, hindi ko talaga kaya. Kaya sabi ko nga hindi ako muna mag-vlog. Gagawa ng mga video. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako nakakapag-upload. Pero ako naman yung tuloy naman ako sa pag-iikot sa inyo kaya na iba hindi ko pa naiikutan. Pag dumadami na guys yung talaga naman tao talaga bago maikutan. Kaya minsan pag napapatutok ako dun sa minsan nakakatatlo, apat ako na sa kanya eh. Gawa nga ng ko. Kaya hindi ko ito nadaan na nakaraan. Kaya tinatatlo, apat ko yung ginabyo sa kanya. Ngayon natambakan ako ngayon na naman. Nasilip ko, mayroon na naman. Marami na naman. Kaya naman kung bumisita rin. Ito lang kahit na almusal ko ngayon, tuyo at saka itlog. Panggisal. Okay na sa akin. Ito ha. Ito mo guys, tama na yun. Parang kumain na ako doon sa dulo. Parang masabi lang na, kasi paborito ko talaga ng tuyo eh. Yung hindi maalat, ay hindi maalat. Pag maalat, ayoko kumain. Pero hindi na siya maalat. Parang lang siyang cheese, ang lasa niya. Maano siya, matabang siya sa asin at saka malinamnam talaga. Malinamnam siya kapag kaya masarap sa pandesal. Pero ako, tama na yun, hindi ko siya inubos kasi alam mo naman, may mga, sabi nga huwag masyado kahit ba hindi siya maala, at least may kunti pa rin yan. Kaya, tama na yun, at least nakatingin ako ng tuyo. Pa yung aking isa. Masyado malapit. Kakain ka din?
Kakain ka din? Ha? Mamaya ka na? Mamaya ka na? Kasi naranasan nyo bang sumakit yung balikat? Nalililig nyo ba ako yung malayo ng camera? Tugasan ko na itong aking mga ginamit. Mahirap pagka i-stock pa ito dito sa kusina. Napakainit mamaya. Grabe init na naman. Kaya ako na itong mga basing ginisa. Kasi lagi na lang, may ginagamit eh. Hello guys, kumusta kayo? Dito lang muna tayo gumagalaw-galaw sa bahay. Kain muna. Para tayo mga tao doon. Nagtatago sa ano? Tago muna. Ako tago muna kapag tag-init. Tago muna. Sabi ko ano na ngayon na sumpong na yung aking yung extension ba? Tapos mga ilang araw, naramdaman ko, sumakit yung balikat ko. Sabi ko, sakit sa balikat. Naalala ko nga paano ako yung nasa hospital nung araw. Naalala ko yung may nagpa-check up doon sa hospital 10, kung saan ako naroon. Tumalaw yata ako sa pasyente, hindi ko lang yung dinalo sa hospital. Sabi nung katabi namin dinala ko yung kasi sa dito sa Reyes ng hospital. Sabi niya, ano yung nangyari sa'yo na? Eh, sabi ko nito po yan, kayo mo daw sa, yung rayo mo sa balikat, yung baga. Meron pala kakong, akala ko kayo mo sa tuhod na, akala ko sa tuhod lang. Kasi nakikita ko sa mga matanda kapag kayong hawak-hawak kayo tuhod, nasa kanila naman ang aking rayo, nasabi ng matanda. Sabi ko ano kung nga pala ako nakita ko sa balikat ko ganun din. Kasi pag ginagalaw ko pag tinataas ko gano'n, meron pa ako kunti ngayon, pag tinataas ko medyo masakit. Tapos sinerge ko pa sa yun na nga, yung pala meron nga pala talaga na sa balikat. May mga masakit sa balikat, may mga pinangulan pala talaga. Kaya harap ako ng solusyon kasi maaari yung talaga diin ng gamot kasi sabi na night ng gamot eh. Gusto solusyon, yung ano lamang, yung malaki inom yung gamot. Sinerge na naman ko. Yung meron palang exercise nun, kailangan na exercise para mawala yung pain. Yun, trinay ko. Kahit paano yung wala, kaya nagbagay talaga ng mga ginaglag nila yung kanilang mga yung tawag doon, yung kanilang mga skills nila. Natuwa ako dun sa sa bagay kong times na yun, ako nagkaroon ng hilo. Doon din ako saan na yung doktor ngayon na inaano niya, dinidemonstrate niya yung kung paano ba, kung anong gagawin. Kapag katulad nung tinanong ko yung dating yung sa akin sa mata ko, nagkaroon ako ng bigla akong nahihilo. Yung pala may exercise pala nun, i-express mo yung may bilang, tapos yung ilang repetition ba. Trinay ko yun. Walang hilo ko doon guys, nagbighan ako, nag-work ako talaga, tapos mayroon pa ulit-ulit. Tapos mula sa saan ko din sa midpoint ng sa dibdib, dito sa gilid. Para kang yung pag may nakadagan na biglang kung dinighal ba yung tawag doon. Luwas na parang pinakang biglang na yung biglang parang masakit na pakiramdam ko, yung ini-exercise yung payo nito. Yung maraming nagpapayo din sa YouTube kapag exercise mo na exercise sa hilo, kapag may hilo ka. Yung Jun ang kanyang kalimutan ko yung kabuuan ng kanyang pangalan, Dr. Jun Bayo. Hindi ko nililimutan ko pa agad. Ang sabi naman gano'n, payo ng mga kung alin ang masakit, kung alin ang i-exercise, kung sapat na masakit, saan din part ng dapat mag-i-exercise. Kaya ako yung tuwa doon. Yung exercise ko yun, nawala yung hilo ko. Kasi ang hilo na yun, mayroon palang connection doon sa balance ng sa mata natin, saka sa tenga. Mayroon palang connection yung tenga at saka mata natin. Pag ini-exercise mo, tumatama yung niya, yung alignment kailangan nasa tama. Sabi ko doon pala yun. Hindi naman natin nakikita yun.
exercise lang pala, hindi mo na kailangan din ng gamot. Exercise lang. Yung sakit ko din sa ano. Dito kasi, kaya ako naman sabi na, bakit nasakit? Wala naman akong, hindi man napalakain ako ano ba? Kaya hindi ako sa pagkain, hindi ako hilig sa mga mantika, sa mga alat, sa mga matalan, hindi ako nahihilig yan. Siguro, ano ba rin ito, yung mga nararamdaman na ito, mga side of old na ito. Sabi nga ng iba eh, sabi ng matanda ng araw, ang sakit na, ang dami na sakit sa kanila. Sabi ng iba eh, ganun siguro kapag tumatanda na. Naiisip ko rin ngayon, siguro tumatanda na ako, kaya ano, marami na rin akong nararamdaman. Kaya kala ngayon guys, medyo ano tayo ngayon, i-search lang natin, ang laking tulong talaga. Hindi katulad nung araw na hindi mo alam kung anong gagawin mo, magpapaalbularyo kung ano-ano. Naku, ngayon hindi na. Kasi subok ko na eh, na pag sinunod mo ang kanilang payo, try mo lang. Malalaman mo rin talaga epekto sa'yo maganda. Katulad to, yung in-exercise ko ito ng sabi niya ganun daw, igaganon lang siya. Yan, tapos igaganon naman ulit siya, dahan-dahan. Yan. Ano siya, 30 seconds. Tapos tatlong repetition ba? Tatlo mo siyang i-repeat mo siya ng tatlo. Yung 30 seconds na yun. Ano yun? Yung ginawa ko? Aba, kahapon hindi ako pagka maghuhubad ng itataas ko yung damit ko. Naku, ang sakit. Hindi ko talaga may talaga angal talaga ako. Sabi ko, ganito pala ang may yung may sa balikat. Sabi ko, wala naman ako sa tuhod, wala naman dito lang talaga. Ano ba ako ito? Sabi ka ako nangyari sa akin. Sabi ka ng kasama ko, ano ba nangyari sa'yo? Laki-laki ng tanda ko sa'yo eh. Sabi ko, wala yun sa tanda, wala yun sa bata. Kapag nagkaroon ka ng ganyan, wala ka akong pinipili yan. Sa nagkaroon akong ganito wala ka akong magagawa. Mararamdaman ko talaga ito. Yun, kaya nga lang, kumbaga, naghahanap talaga ako ng kung anong dapat gawin. Kasi ayaw ko talaga guys na uminom ng gamot. Yun, pati yung iba-ibang exercise, ginaya ko yung exercise niya, yung pag ganon-ganon, yun, ginaya ko. Na ang laking bagay talaga guys, nang sabi ko, baka kaninang kasi hanggang kagabi, nag-exercise ulit ako bago matulog. Kinaumagahan, pagising ko, nagulat ako. Hindi ko na malaya, nakakapagano na ako. Tapos nakakapagano na ako ng naabot ko na yung aking yung likod ko. Tapos nakakapagano na ako. Dati-rati, pag naganon talaga agad ako. Tapos pag gaganon lang ako may kukuhanin ako sa likod Talaga naman hindi mo kung saan nanggagaling na sakit. Grabe talaga. Tululuha ko Talagang kahit hindi ako naiiyak, talagang tumutulo talaga ang luha ko sa sakit. Talaga grabe. Pag tumulo ng luha ko, sabay na yung sipong kaya ako ng ganyan. Sabi ko, nakahabog tuloy ako sa sarili ko Yun nga. Kaya ako pasalamat talaga doon sa na yun. Sa doktor na yun. Galing talaga. Hindi na kailangan uminom ng gamot. Exercise ko lang. 2 times ko na guys naranasan yung kaya ako yan sabi nga sa napaka ang laki ng sa atin ng YouTube, ang laki ng naitutulong sa mga tao ng YouTube. Totoo lang. Kaya nga sabi ko, kaya nga love ko yung YouTube ang laki talaga dahil sa maraming yung mga skills ng tao mapapanood mo, yung mga kakayahan nila mapapanood mo, tapos makikita mo ang ginagawa nila. Kaya ang tao ngayon mas matatalino, mas magagaling yung mga tao sa panahon natin ngayon. Araw kapag napakwento na naman ako sa iyo kapag kami sa pag napapakwento ganito. Yung araw kapag yung isang anak humiwalay sa magulang, mag-asawa na, unang pa lang ng pag-aasawa niya. Sabihin pa, paano kaya magluto ng adobo? Paano kaya si inay magluto ng sinigang? Naku, hindi ba lang ako nung gagawin? Tatawag pa sa inang, sa nanay. Ngayon hindi na. Tanong mo lang sa YouTube. Punta ka na YouTube. Naroon lahat, sari-saring style ng pag-adobo. Naroon na lahat. Magluto ng spaghetti, kung ano-ano mga carbonara. Nadoon na lahat. Kaya sabi ko ngayon nakakatuwa. Kaya pagka minsan, nakakalungkot din kasi dati ang nanay bida sa mga anak. Pero pag ngayon parang hindi na ganun kasi kumbaga natatanong, marami na silang, pag mayroon silang tanong lang sa i-search mo lang, ayan na agad.
Ganun ang ano, sabi nga ngayon mas matatalino ang mga tao compare ng mga nauna. Nakakatuwa ngayon. Saka tayo ngayon ano para tayong ano parang araw-araw tayo nag-aaral ngayon pag bukas ka ng ano, cellphone mo. Marami ka matututunan. Parang araw-araw nag-aaral. Maraming kaalaman. Guys, napakwento na naman ako sa inyo. Naisip ko lang naman sa yung mga nararanasan ko dito sa aking katawan, sitwasyon ko. Napagbukas na ako ng plato. Pero yung mga aking mga kawayo, mamaya na yan kasi babad ko muna. Babad muna yan. Guys, bye-bye lang muna. Bye-bye muna. See you next upload ulit.